Network Entertainment. Dahil lang talaga siya sa stand-up eh. Kasi parang for the longest time sa stand-up, napansin ko, nag-show kami sa mga bars, 'di ba? Tapos parang ito yung way of doing sa bars, parang ganyan-ganyan. Okay, may deal kami sa bar, kami yung gate, sa inyo yung F&B sales, malinis, para mga ganong klase. And then eventually, parang may mga theaters na naging interested sa ganon na, split tayo, 50% ng ticket sa amin, 50% ng ticket sa inyo. Tapos, provide namin yung venue, kayo magpo-provide ng show. Mga ganong klase. So, ganon lang kasimple yung mga simula. Tapos mamaya may naisip ko, ba't yan, rentahan yung venue para sa atin lahat ng sales? Kasi napupuno naman natin. So, ganyan lang yung mga pinagsisimulan niya. Kasi sa comedy, walang may alam i-produce yung comedy, kundi kami nung time na yun. Listen up, yo. Linya Linya Show. Listen up, yo. Linya Linya Show. Listen up, yo. The Linya Linya Show bumabalik every week. Parang yo-yo sa office, sa condo, sa FX, sa kanto. Walang pinipili, basta Pilipino. Listen up, yo. To the millions and millions of listeners around the world, welcome to the Linya Linya Show. Powered by TPN Studios. Kita nyo naman, nandito kami sa TPN Studios ngayon. Ganda dito. Kasama natin, stand-up comedian. Pa ba? Daming ano nito eh. Okay na yung stand-up comedian. Wrestler. Host. Actor. And model. Kung ano-ano pa, no? Walang iba, no? Red Oliero. Hello. Welcome. It's my second time here. Tama ba? Oo nga, It's my second time here. I'm very honored. Grabe, 2 years ago ata yung huli natin. Gusto ko na, tawag dun, talagang inaatake mo yung diabetes ko every time ako pakain. Last time, donut yung pinakain mo sa akin. Ngayon, pizza naman. Basically, savory lang to na pastry. So last time, ang sponsor namin, Cello's Donuts. Ngayon, may sponsor tayo, Gino's Brick Oven Pizza. Salamat, Gino's. Thank you, Gino. Thank you, Gino. Solid, no? Ano nagustuhan mo sa dalawa, pare? Ako parehas eh. Sobrang, hindi nga ako mahilig sa pizza na walang sauce. Pero yung Gino's yung, di ba marami silang pizza na gano'n na tipong honey bacon gouda. Sorry, fan na, latang fan. Memorize mo ka. Ako nga, hindi ko memorize. Ganun. Meron silang mga pizza na, walang sauce to, pero try mo, parang ganun. So yun. Doon nag-open up yung mundo ko na, pwede palang walang sauce yung pizza. Yun. Ito, buffalo yung natripan Oo ko. nga, never ko in-order yun eh. Oo. Buti nga nagpadala sila ng ganyan kasi talagang parang mukhang ito yung sunod kong isasuggest na orderin. Solid siya eh. Solid, no? Pero mas ano ka ba? Mas thin crust ka ba rather than regular? Mas thin crust ka. Parang, ang kaisa-isang thick crust na gusto ko, ito ba, competitor nila, pero yung crosta meron silang Detroit crust eh, na pizza. Pero iba-iba yun. Pero, sorry, medyo may alam ako sa pizza. Ito mga neo Napoli style. Ito yung mga ginagawa nila. Yan, talaga pinaka, para sa akin, the best. Thin crust, medyo malutong. No? Pero ayun nga eh, may mga ibang hindi masyadong mahilig sa crust. Ikaw, binabanata mo yung crust. Oo naman. No? Yung ibang tao parang hindi ko magets yun eh. Parang, i-leave out ko yung crust. Pero, if pizza is done well, sarap din yun eh. Yung Actually, mismo kahit that bland ending lang or something. Yeah. Ang greedy ng mga, nakakita ka naman ng pizza box, puro crust lang sa, di ba? Parang hindi nila kinakain yung crust sa Iniiwan lang. Meron pa akong kilala na tinatanggal lang yung topping lang yung kinakain niya. Oh my goodness. Tapos ako parang ano yung pasta sauce? Lalagay mo sa pasta? Salad? Parang gano'n. May kilala akong gano'n na para sabi niya, yung crust daw is yung vessel lang ng pizza. Pero kung pizza person ka, makikita mo doon nagsisimula yung art eh. Yung pag nanonood ka ng mga ako mahilig ako ng The Pizza Show, mga ganong klase. Tinry ko rin dati gumawa ng sarili kong pizza crust. Yun yung pandemic ko eh. Wow. Pizza crust sa sobrang walang gumana at all. Kasi sinusundan ko by the book. Pero iba talaga kasi doon mo malalaman na kasi usually pag baking sinasabi nila science. Pero I think pag gumagawa ka ng pizza dough, parang meron din siyang halo kasi kailangan mo pakiramdaman yung humidity, yung klase ng tubig na meron ka. Parang ganun. So, every time, kahit sabihin mong meron kaming recipe, may kailangan kang
parang slight adjustments na gagawin na naramdaman lang ng gumagawa ng dough. Parang ganun. Bumili ka nung oven mo. Oo, pare. Parang brick fire Ay, oven. sobra naman yan. Yung oven lang sa Kailangan mo ng kailangan pag bahay ka lang, kailangan mo ng pizza stone. Parang enhancer siya ng init kasi kailangan sobrang init ng ang usual conventional ovens naging pizza yung pinag-usapan natin. Usual conventional ovens yata na pambahay parang 250 degrees Celsius lang eh. Itong mga to pag nag-brick fire ka parang maabot ng 600 yan mga yan eh. Mas mabilis lang yan. Ikutin lang nila ng ganun. Siguro mga dadampian lang. mga ganun. Baka wala pang 2 minutes kung totoo. Tapos doon mo makukuha yung leoparding. Yun pala yun. Yung parang itim-itim na yan. Kaya ako parang naiinis ako kapag nilive out nila yung crust. Pero yun yung ina-achieve mo eh. Yung ganyan na ang ganda ng leopard. Tingnan mo yung ilalim. Ang ganda ng may mga black na spots. Parang ganun. Yun. So, good job, Gino. Maganda yung leoparding ng mo. Yabang eh, no? Yung pa yung binigyan ng validation eh, no? Hindi, pero ako yung gusto ko sa Geno's nga, yung spicy honey nila, nakatulong din dun sa crust for me. Yeah. Parang finale ko rin yan. Para maiba yung experience mo. Yung iba naman, may mga ranch dip, may mga ganun sa crust nila. Di ba Pizza Hut, stuffed crust? Oo, may laman. Yan, medyo over yun. No? Parang nakakaumay. Pero kung mas rin ako mas yung crushed pepper. Kesa totoo. Kesa yung hot spices, sauce. Pero minsan may situation calls for hot sauce eh. Yung maasim na hot sauce na mas maasim kaysa maanghang. Yung parang Tabasco. Parang ginagamit sa buffalo wings. Parang ganun. Tabasco. Ano ko lang pala, flex ko lang to. Na tinibog na namin na solid. Oo nga eh. Hindi pare, kasi kakaiba tong ginawa ng Geno's. Itong box nila, nasi-split into 2. Talaga? Oo, para pag tinake-out mo. Pag tinake-out mo or yung leftover na kasya sa ref, na kalahati na lang. Galing. Hindi kailangang isang buong ilalagay mo tapos 2 na lang piraso. Ang mindful ayan perforated yan pare. Ayan Tapos pwede mong pilasin. Pagka pinilas mo siya, magiging kalahati na lang yung box. Oh my God. Hindi natin ipakita perforated. Yan. Pag hindi mo nagawa yan, makatawa ako. Very mindful lang. So, nakakatuwa lang din. Ayan. Lalo na kung tawag dun, kung environmentally aware ka. Diba? Gets. So, puputulin mo rin yung ilalim and then magiging half na. Tapos mas madali na siya ipasok sa ref, diba? Yes, galing. Galing. Naisip mo na lahat, Gino. Grabe si Gino. Salamat, Gino. So, naging pizza na yung topic namin ni Red. Hindi, parang na-unleash yung pag-pizza, Medyo talaga ako eh. Tawag doon, pag mahilig ako sa something talagang gusto kong... Pwede bang tawag dyan, Pizzavi? Hindi. Yun yung next t-shirt. Pag sabi ka sa pizza. Collaborate mo with Geno's. Wala bang Geno's Pizza t-shirt? Dapat niya. Baka naman Geno's, Linya-linya ex Geno's. Hindi malayo yan. Nagawa tayo ng pizza shirt. Uso yung, di ba sa New York, parang uso yung sinusuot may merchandise ng pizzeria mo. Parang ganun. Ganun ba? Ganun. Wow. May mga merchandise yung or mga cup na ganun. Alam mo naman, very, very into the culture ang mga New Yorkers. Tawag doon, kailangan may suri kang pizza, may suri kang bodega, mga ganong klase. Di ba Chicago rin kilala sa pizza? Tama ba? Deep dish yun. Gusto mo ba yung deep dish? Hindi pa ako nakakatikim ng authentic na deep dish. So, hindi ko alam. Ako pare, meron akong instance na nakatry ako. Talaga? Ano lasa? Hindi ko ma-judge ng maayos pare kasi malamig na. Malamig na. Wala. Feeling ko pag malamig yung pizza na yun, hindi siya masarap. Kasi ang kapal niya eh. Sayang kasi yun nga yung point din niya eh. So, yun natikman ko pare kasi nung nasa government ako, napasama ako sa foreign trip ni Pinoy. Tapos paborito niya yung deep dish. Wow. So, nung pumunta ako sa room niya, naghihintay ako para dun sa speech niya. Parang yun yung pizza ata nung gabi. Before. Tapos may natirang deep dish doon. Tapos parang binibigyan din ako. Parang, shit. Parang, ito yung legit na deep dish. Deep dish pizza, pero malamig. Oh my God. So parang di ko ma-judge ng wala bang microwave dun sa hotel room na yun or something? Actually, dapat. Oo nga eh. Ano ba naman to? Head of state yun, Tang Chicago na to, hindi mo lang nagbigay ng fresh na pie every day. Grabe.
So, hindi mo ma-judge. Hindi ko ma-judge. Pero nakakabusog yun, no? Nakakabusog kasi malaki eh. Oo. Parang yung crust pa lang niya eh. Massive na eh. Oo. So, parang makapal siya na, di ba meron naman sa ibang brands, no? Kunyari. Nakatingin mo ako dito ng local eh. So, hindi siya authentic. Pero, tinry down na talagang gayahin yung style ng Chicago style deep dish. Ang na-judge ko sa kanya is yung crust talaga nagmamatter eh. Kasi parang yun yung pinaka-point na deep dish nga siya kasi yung crust. So, yung toppings di masyado. Ang toppings nila usually cheese lang tsaka sauce. Yung sauce nasa tuktok, di ba? Parang ganun. Kasi yung crust nila, well, nakain ko, parang medyo buttery eh. Parang maalat. So, hindi ko alam kung style lang yun o ganun ba talaga yung Chicago Dip. Pero gusto ko nga pumunta actually. Gusto ko mag-pizza. Isa yun sa mga parang hindi naman sa priority. Pero kung pupunta ako sa States, parang yun yung gusto ko punta. New York. Masarap din daw sa Detroit na pizza. Masarap din daw sa... Meron pa isang state na hindi masyadong sikat pero may pizza scene sila, parang ganun. Tsaka syempre Chicago. Diba? Sa Pinas ba may sarili ba tayong flavor ng pizza? Sariling flavor meron. Like ang dami, makasisig pizza, lechon pizza. Hindi, pero sariling style natin of pizza. Style wala siguro. Yung mga 3M na. Pero yung mga ganun, yung mga pambahay street food na pizza. Oo, na pang may sheet ng ham. Oo, mga ganun. yung transparent na. Sobrang na yung hiwa. Oo. Tapos pineapple, tsaka ham, di ba? Yun yung mga pizza natin eh. Pizza flavors natin eh. Yung cheese niya, makikita mo pa yung strands eh. Yung talaga, hindi na puno eh. Hindi na puno. At all. Makikita mo yung balat ng Pantawid pizza lang siya eh. Alam mo, nasarapan ako dun. Ewan ko. Ako din, pare. It calls for an occasion na parang namimiss ko na yung matamis na sauce na pizza na kita mo yung crust. Kita mo yung sahig. Oh. At isa alam mo, totoo yung tinapay nila. Walang leoparding at all. Wala. Either makuha mo siya ng malambot or makuha mo siya ng medyo sunog. Sunog. Yun lang yung meron. Kasi in-oven lang nila yun sa kahit anong conventional na oven. Mga ganun. Meron ako, naalala ko dati, nung tinry kong unang gumawa ng pizza, sabi ko, ano yun, pandemic. Pero yun yung mga times na nakakalabas-labas ka na. So, sabi ko, punta ako sa Aunties. Tapos bibili ako ng mga prosciutto, mga ganun. Ang inisip ko unang gawin, prosciutto tsaka arugula na pizza. Tapos gumawa pa ako ng sauce, parang ganun. Parang pagdating ko ron sa Radis Aunties, kasi pandemic nga. So wala ako napuntahan. Tapos ang napuntahan ko lang na bukas, Pure Gold. So ang layo nung... Oh my God. Ang layo nung quality of ingredients sa utak ko. Parang nauwi ako sa... Parang parang Kingsway na ham, tsaka layo prosciutto, tapos Kingsway na sweet ham, tsaka hotdog. Parang ganito nangyari. Tapos sobrang sumablay pa yung crust ko. Talagang alam mo yun, ang hassle kayo sa pizza, pag gumawa ka ng sarili mong dough, hindi mo siya ma-cure like kunwari as you go na kunwari parang nagluto ka ng bulalo or something or adobo, pag tinikman mo, kailangan ko ng asin. Ito, iintayin mo siya, tapos the next day mo malalaman kung bobo ka o hindi. Kasi kailangan mo siyang i-rice, di ba? Oo. Putya, naalala ko yun. Pag ganon ko ng cover ng bowl, talagang dumikit siya sa bubong. So, parang, oh my God, ang sagwa ng pizza ko. Tapos parang tinry ko pa rin siyang isalba, tapos sobrang kapal niya. Tapos ang pangit ng topping and everything. Kasi kailangan mo kainin yun kasi alam mo yun, kasalanan, alam mo, tapon mo yun, di ba? So yun. Yun yung mga trauma ko as a pizza person. Never ko na tinry. Ang hirap yung gawin. Sobra. So, pizza episode na to? Anong patayo ko ng topic? Anong bago sa'yo? Yun. Yun ang tanong ko sa'yo, Red. No? Ano nga bang bago sa'yo? Ngayon parang nare-realize ko, di ba last time ako nandito, parang pinopromote natin yung Netflix and everything. Kasi yun yung sa mga talagang pag comedian ka, not necessarily Netflix, pero have a parang major special na produced na ganong levels. Dati na nagsisimula kami, Comedy Central, HBO, yun yung mga gusto namin puntahan. Pero malabo yun, di ba? Parang mangyayari yun. Netflix, parang ginawa niyang posible yung dream eh. Tapos nung nangyari nga, parang nagkaroon ka na, ewan ko na may na-achieve ka na ba na something na matagal mo nang gusto bilang pagkatapos parang gagawin ko ngayon? Parang ganun. So merong sikat na sketch si
si Seth MacFarlane, cartoon siya, na nahuli ni Wile E. Coyote si Roadrunner, tapos hindi niya alam mo nang gagawin niya pagkatapos. Ano na? Ganun yung pakiramdam ko for a good while, na talagang, anong gagawin ko, parang, game naman ako mag-show ulit, ganyan. Tapos, naalala ko parang, nagkaroon ako ng sobrang intense na writer's block. For sure, nakaramdaman yun. Na, usually, may shake off ko, like, naalala ko ang previous writer's block ko, tumagal siguro mga 6 na buwan. So, ito parang taon eh. Parang gano'n, na parang, meron ka na nangagawa, pero parang, alam mo yun, tapos hindi siya nagpo-flow. Like, tinatry mo magsulat, parang, iniiri mo talaga siya, parang constipated yung utak mo. So, for the longest time since that guesting, parang puro ganun yung inaano ko. Tapos ang ginawa ko, honestly, nag-focus ako to like other creative endeavors para ma-refresh yung utak mo. Tapos yun, medyo na-unclog siya. Hindi siya yung tipong isang biglaan na ganun. Pero ito na yung pinaka matagal na writer's block na ina-unclog ko. Kasi sobrang, hindi siya as free-flowing. Pero ngayon marami na ako material ulit. Sakto lang, hindi pa masyadong maganda or anything. Inisip ko mag-shoot ng special for kahit YouTube lang or something. Tapos nag-pitch din ako for I1 TV, so baka maggawa rin kami ng special for that. So, puro ganun lang yung tinatry kong gawin. Parang tinatry kong mag-focus in other creative endeavors para din ma-unlock yung... Minsan ganun eh. Parang may gagawin kang iba, tapos parang, okay, itong idea na to para sa ano na to eh. Hindi mo nakokontrol yung creativity eh, no? So, ano yung mga tinry mong ibang creative endeavors? Well, yung wrestling, buhay pa rin. Isa yun. Tinry ko siyang masulatin, gumawa ng mga mas creative na storylines, mga ganong klase. Or minsan parang creative ano siya eh. Ang wrestling minsan para siyang lalo na dito like independent wrestling na lahat ng wrestler mo may trabaho. Alam mo yun? Minsan puzzle siya eh. Like tipong okay, so itong wrestler na to hindi siya pwede matalo kasi parati siyang talo. So kailangan niya manalo. Kaso itong wrestler na to hindi rin siya pwede matalo kasi siya yung dapat malakas ko na guy. So paano sila magpanaglaban sila? Paano magka-come out yung match? Parang ganun. Sinong matatalo sa kanila? Who's gonna give in, di ba? Parang ganun. Gusto mo i-preserve parehas yung worth nila, mga ganong klase, or gumawa ng storyline. So ang gagawin mo dyan, parang kunwari, baka mananalo to pero may asterisk yung panalo niya. Baka tipong naka-up pala yung shoulder niya pero di nakita ng referee. Parang mga ganong klase. So ngayon may storya kayong pag-aanohan. Or minsan, parang, baka may isa pang factor na may kaaway tong guy na to. Tapos, hindi siya nagpapatulong. Pero dahil kaaway niya yung isang guy, dinaya niya. Tapos itong guy na to, unaware na dinaya pala siya. Nandaya pala siya. Tapos, mag-take advantage siya. Parang mga ganong klase. Ang dami ng storylines na mag-stem from that. So, maganda yung mga ganon. Pero minsan nako-corner ka rin. So, pag nako-corner ka, paano mo gagawin yung story in such a way. So, puro ganun yung mga ano. Tapos, minsan may mga factors lang talaga na, nasagasaan ng tricycle yung isang wrestler. As in real life. Nangyari yan. Parang, oh my God. Meron akong 2 wrestler na 1 taon or 2 taon, hindi sila nananalo. Kasi comedy wrestlers sila. Tapos, ang sabi ko, ito yung gagawin nyo ha. After ng mga 2 taon na hindi kayo nananalo, gagawa tayo ng series of matches na pagkatapatin ko kayo. Tapos, kung sino manalo ron, eventually, mananalo. Pero syempre, imi-milk natin kasi tagal nyo hindi nanalo, di ba? So, gumawa ako ng match, winner gets a win. Parang ganun. So, pero syempre, sa unang match, nag-draw sila. As ang bala ko, sa next match, draw ulit. Tapos sa pangatlo, doon na natin i-decide. Sabi ko, sino mananalo? Flip a coin, pare. It doesn't matter anymore pagdating dito. Pagkatapos ng first match, talagang nung nag-draw, nagwawala yung mga tao kasi gusto nila malaman. Dapat may panalo kayo kasi 2 taon na kayong hindi nanalo. So parang yun yung matagal kong long-term storyline na inaano. So game na kami for the next show. Parang nasagasaan ng tricycle yung isa. Oh my God. Tapos na-injure sa 1 taon. Oh my God. So parang ano nang gagawin ko ngayon? Oh my God. Ganun. So minsan may mga ganong klaseng pauses. So itong guy ngayon, floating siya. Anong gagawin ko sa kanya? Oh. So parang in-insert ko na lang siya sa mga ibang storyline, ganyan. Tapos inisip namin, pagbalik ba? So kailangan ba winless siya? Para matuloy yung storyline. Hindi namin alam kung kailan babalik tong guy na to, di ba? Kung babalik pa ba siya and everything. Pero nung bumalik siya, sobrang wala na. Nakalimutan na ng mga 1.5 years bago siya bumalik. Parang ganun. So,
parang kung kumamba ka, iba na storyline mo kasi alam ng mga tao historically, meron kang 1.5 year struggle na nirehab mo yung tuhod mo, yung bali mo, inaayos mo. Kasi complete snap yung, Oh my God. yung foot niya. So yung mga ganun. So ngayon, mag-adjust na ako. Kasi may nangyari sa'yo, na-aware yung mga tao, gamitin na natin. Let's lean on to that. Kaysa yung, wala, hindi nangyari yan. Parang ganong klase. So Parang may kasama bang totoong buhay nga? Meron talaga. So, it's up to you kung isasama mo yung reality na yan. Kasi minsan, ang mundane ng pagkawala. Na parang sinulat. Like merong isa na, nag-law school ako na busy ako eh. Alam mo, tapos ang layo ng gimmick mo na hindi ka naman mukhang lawyer. Alam mo yun, di ba? So, hindi namin sinasabi yun. Pero kunwari yan, merong sige, kung magagamit, gagamitin. Pero hindi. So, yan, yung mga ganyang klaseng creative na, ibang klaseng creativity yung na-reflect sa'yo. Not necessarily meron ka freedom pero restricted ka eh. Parang kumbaga may kahon pa rin eh. Gets. Tsaka hindi siya tawag dun, porket ako yung may-ari or nasusunod, hindi lahat na Kasi minsan meron din mga tipong gusto ko, meron kaming wrestler na finire. Parang ganun. Kasi character ko dun parang evil president ako eh. Parang ganun. Tapos ang gusto ko mangyari, nag-reach out ako nito. Kay Bam, kay Chel. Yung gusto ko, pwede ba lumabas kayo tapos kailangan mo i-force yung hand ko? Kasi ikaw lang yung power na mas nakakaangat sa akin. Putsa, kongreso ko yun, tsaka senador, di ba? Na, unjust practice of business. Parang ganyan-ganyang klase. So, literally, like sila say, mini-message ko na, pwede ba itong gawin ni Bam? Parang ganyan-ganyang klase. So, tapos, mamaya, busy kasi ganyan, busy. Siyempre, ayoko naman i-insist na parang, sa gitna pa ng gitna pa ng mga impeachment vote yun, yung mga gano'n, yung bago niyang assignment sa pag-chair niya sa education, mga gano'n. So, ayoko mag-insist. Pero meron kaming gustong storyline na gano'n na tipong dapat si Bam Aquino yung mag-force ng hand ko na ayusin yung para bumalik siya tas challenge siya for the title. Tingnan natin, baka mamaya mo pa rin. Kasi si Bam talagang fan eh. Fan siya ng wrestling. Siya actually, isa sa mga kinonsult ko for FPW kung paano i-structure business-wise. Parang ganun. Kasi dati yung mga promotions, wala silang business structuring at all. Kasi bahala na. Tapos pag may pumasok na sponsor, hanap tayo na may resibo para magamit natin. Parang ganun. Ngayon, mas maayos na. Parang ganun. May structure talaga. Wild lang kung matuloy. No? Sana. Biglang may senador at kongresistang pipigil sa'yo. Nakatuwa rin yung. Parang medyo in character din nilang dalawa eh. Parang nung pinipitch ko yun sa kanila, hindi pa tapos yung election eh. Tapos iniisip ko, paano kung ginawa nila yun, tapos natalo sila? So, parang ayoko na rin i-push. Parang gano'n natakot ako sa responsibility of it all. Di mo nag-viral, di ba? Parang, tapos nakita ang naging reaction ng netizens, di ba? Sobrang importante yung netizen reaction na tipong, ano ba yan? Hindi naman siniseryoso. Nagandito sa fake na sport na to. Tapos, boboto ko ba yan, di ba? Sabi ko, sige, after election. Safe na ngayon, safe na panalo safe na. ngayon. What if si General Torre? Yun nga eh. Kasi di ba? Yun nga eh. Fighter eh. Dude, talaga. Kung lumabas yun earlier, sobrang lupit nun. Grabe yun. Hindi natuloy, no? Hindi natuloy. Pero ang galing nung buong show niya. Ako rin. Nagustuhan ko yung pag-lean niya towards as a promoter myself. Nagustuhan ko yung leaning niya towards something na very bankable. Kasi naman, I'm pretty sure hindi lang naman siya yung mind behind that. Pero yung kasi naman yung nag-orchestrate ng lahat na yun for good. Parang first time ko nakakita ng good PR para sa police. Gumana. Kasi they need it, pare. Sobra. So, yan, no? So, yan, So, parang yung pagbalik mo sa wrestling, nakatulong din sa yung ma-flex yung creative muscles mo. Na nakapag-exercise ka na kahit hindi diretsong stand-up. Gumagana yung utak mo, yung creativity mo. And then yun nga, eventually ba parang yun yung nag-gas up nung mo? Oo, parang pang stand-up mo. Hindi lang yun, it's parang I think lahat parang naging posible. Though, to be fair, hindi ko naman binibilital yung Netflix achievement or anything. Pero nag-open door siya for me din eh. Like kunwari, ngayon actively pitching ako sa I Want. Bago siyang, yung bago, matagal na siyang platform ng ABS-CBN. Pero they're parang rebranding it
And parang very aggressive sila with like getting content for it and everything. So yun, parang right place, right time na sabi ko, okay, baka pwede ko rin gawin to. Like mag-pitch ako ng concepts and everything. Ang dami kong pinitch na concepts, hindi lang stand-up. Pero ultimately stand-up yun. I guess yun yung calling card talaga. Pero sabi ko, meron na kaming, actually in-announce na siya na magkakaroon ng stand-up series sa I Want. Oo nga. Ang goal ko is to feature hindi lang isang tao. Kasi pag special, isang tao lang, di ba? Gusto ko yung buong eksena ma-feature. So, they asked for 6 comedians. Nag-counter ako ng, pwede ba 12? Wow. 12 comedians, tas pumayag sila. So, we're featuring 12 comedians sa I Want na I feel like parang maganda yung spread ng representation nila. Everything. Hindi pa namin na-announce pero soon ma-announce yung lineup. Tapos, tawag doon, ang gusto ko doon is very, very fast sila with everything. Parang, sige, game na, gawin na natin this year. Parang ganun. So, baka nyo na lang. Wow. Masaya yan, masaya. Masaya siya. Parang meron ka na nga na-post about it eh. Hindi ko nga, naggulat nga ako eh. Kumalat, Parang, nagulat ako kasi parang nung time na nag-press con sila, bila na lang ang bulungan na, Red, meron na kaming ginawang artwork para sa show mo. So parang wala pa kaming kontrata. Parang ganun. So, yung buong press con din na joke ko na, ay, thank you nga pala sa pag-approve ng budget ko na 10 billion. Gumaganon ako. Tapos yung mga tao, parang tumatawa. Tapos ako yung mukha ko seryoso lang talaga. Ganun. Pero exciting. Sino kaya yung 12 na yan? Ang dami-daming up and coming. Marami. Ang dami magagaling actually. Hindi up and coming. Tsaka marami pinagpilian. Yung tipong to the point na may mga ibang tao hindi pwede dahil scheduling conflict or parang may iba silang gustong i-focusan. Hindi pa rin ako naubusan ng comedian na magaling. Alam mo yun? So, sana magkaroon ng season 2. Sana tuloy-tuloy siya and everything. Tsaka pag lumabas, shot as live eh. So, totoong show siya na yung shoot namin. So, bibenta kaming tickets. Kailangan lang namin ng mga tao talaga for odd. Ganun din naman Netflix ko eh. Talagang nagbenta ako ng, I think, mga 200 tickets per show. Tapos 3 take yun. So, 3 show yun na pinagpatsi-patsi. Parang ganun. So, sana maganda yung May pangalan na nga ba? Wala pa nga eh. Yun yung problema eh. Hindi pa na-approve yung pangalan eh. Pero dahil nga gusto nila fina-fast track, umaandar na lahat. Parang ganun. Yung pangalan naman pwede naman like later on. Pero sa I Want siya lalabas. Exclusive. So, yun. Sana manood kayo kung lumabas. Soon na yan. Kailan ba lalabas to? Ito, ngayong Friday na to. Talaga? Okay. So ito, right before the show. So, actually, nakita ko nga, bumili si Jim ng ng equipment. Equipment eh. Kasi yung kinonsult niya na sound guy ko yun eh, si Roy. Roy. So nandun daw siya kahapon, sinaayos niya. Parang ganun. So sabi ko, sobrang sakto. Sabi namin, magkaka-show si Red, kailangan bumili tayo. Mag-i-invest na kami ng equipment. Sobrang overspec na yung equipment. Kasi hindi naman kailangan to para sa stand-up lang. Kasi nag-show na si Ellie Buendia, nag-show na Mayonnaise, nag-show na yung mga ibang doon. Sabi namin, pwede pang mag-rent yan. Pero pag si Red na, hindi, kunin na yan. Grabe yung mga speaker, nakita ako eh. Sabi ko, wow, nakaka-pressure. So, marad kayo Punta kayo, yung link din, nasa bio ng Instagram ko. Nakalista rin siya sa comedymenu.ph. Nasa linya-linya website siya. So, ayun. Yun lang ba, like, anong sunod mo stand-up after me? Meron ka na ba? Meron na. Nagluluto kami. Sabihin ko na ba? Sabihin mo na, kung ano may-ari. Sige. Wala Hindi, para dun sa comedian eh. Pero nagluluto kami kay Nonong ng isa. Oo, grabe si Nonong. So, tignan natin. Medyo na rin, matagal ng long overdue na rin. I would go as far as saying this year, parang ito yung pinakamagaling ni Nonong. This year. Nandun tayo sa Cool Pals, diba? Nagkita tayo sa... Oh my God, sa balcony. Yung set ni Nonong pinakamalakas. Kill talaga, kill. Grabe. Kasi kahit yung girlfriend ko parang na usually ang gusto niya si GB tsaka si James, which is yun yung usual na sagot, di ba talaga? Sino bang pinakamagaling sa kanya? GB, James, pag live. Grabe yung kay Nonong. Parang grabe. Kasi talagang, alam mo yun, nakakapagod. Nakakapagod, no? Tapos lang yun, parang 11 minutes. Parang ganun lang yung set niya. So parang grabe. Alam mo pare, after nung show na yun, minessage ko si Nonong. Sabi ko, gift talaga yung comedy niya. Gift talaga. Grabe talaga siya. Talagang parang binigay sa kanya yun.
Natural siya. Na ano niya tayo lahat eh. Totoo. Parang nahuli niya tayong lahat. Naging part tayo ng energy na yun. Alam mo ba yung ano niya? Yung origin story niya? Ako na magsasabi ng origin. Or comedy origin story niya. Is, alam ko nag-YouTube show sila. Mga silang barkada nila nakakatawa. Tapos si Eri Niman, dati nung kasama pa namin. Parang invite siya mag-open mic. Tapos nung nag-open mic sila, dalawa pa sila. Parang tandem-tandem pa. Pero siya lang yung bumabalik kasi siya yung nagustuhan niya. So si Nonong, nung una namin siya na-judge, meron talaga siyang parang comedic energy and comedic timing and comedic everything. Kumbaga lahat nasa kanya, material lang yung kulang. Ang masaya ako is napunta siya kaagad sa discipline ng stand-up. Kasi para sa akin yun yung pinaka-the best. Kung gusto mo mag-comedy, yun yung pinaka-magandang starting point. Kasi doon ka talaga marututo mag-joke. Tapos doon ka talaga manalaman kung paano mag-adjust sa joke, timing and everything. So, kompleto na malalaman mo. So, yung discipline, nirespeto niya. Hindi yung tipong, dadaling ko to sa, kaya kong daanin to sa star power or sa energy, ganyang klase. Doon natuto siya, na-obsess siya, parang feeling ko. May isang time na si Nonong, para may isang set sa isang bar na talaga sobrang nag-kill siya. Nakita ko nandun yung araw na yun. Hindi ko lang sure kung sa craft yun or sa tomato kick. Pero sobrang nag-kill siya. Yung mukha niya talagang... Saka maaga to sa career niya. Wala pa siguro 1 taon. Parang doon mo nakita na parang, hindi natitigil to. Kasi parang naramdaman na niya yung gusto niyang maramdaman eh. Parang ganun. Tapos yun, eventually, nag-funny one and everything. Tapos I think kasi, nag-TV siya for a while eh. So medyo nawala siya sa rotation. Parang hindi siya naka-perform na maayos yung tipo nag-open mic and everything. Tapos sinabi niya, parang naiinggit nga daw siya nung after pandemic kami, nag-show kami, mga ganong klase. Tapos bumalik siya sa open mic. Grabe. Parang siya naipon eh. Parang ganun yung pakiramdam ko eh. Parang talagang grabe. Ang dami niyang nilabas. Ang dami na Tapos sobrang pulido na siya ngayon. Alam mo yun, sobrang talaga. So, excited ako. Kailan to? Wala pa. Shoutout kay Nonong. Bandang October namin tinitignan yan. Okay. Tignan natin. Joktoberfest din ata yan. Oo. Tignan natin. Tsaka I think parang anniversary rin ni Nonong as a comedian. Talaga? Oo. Hindi ko alam kung nakalimutan ko pang ilang taon. Pero ilang taon na nga siya, no? Medyo siya, 2000, siguro mga 2015 siya, 16, mga ganun. So baka, alam ko 10th nga niya. Yun. So abangan nila, nagpe-prepare din kami ng big show and then may shirt din kaming tatry ilabas dyan. Nag-Nonong shirt na ba kayo before? Hindi pa. So actually, ikaw si Vic, tsaka ikaw pa lang ang merong individual shirt eh. Kasi Cool Pals yung iba. Oo, yung iba as a group yun. So, tatry ko na rin gawan sila ng mga sariling shirt. Exciting yan, man. Galing yan si Nonong. Grabe. Kasi yung energy, tas may yung material, tapos yung clarity of, sorry, nagigik out na ako. Yung clarity nung premise niya, gets mo eh. Gets mo ba't siya nakakatawa, alam mo yun. Basta, panoorin niyo na lang. Tsaka si Nonong, long overdue na rin siya dito sa Linya Linya Show. Pare, yung huli kong usap sa kanya dito, kasama ko pa si Victor, dalawa pa kami. Labo ng tambalan. 2018 pa yun. Nung dalawa pa kayo Dalawa host? pa kaming host. Hindi ko pinag-tandem sila dalawa. Host pa kami. Akala ko parang, ang guest natin ngayon ay si Victor tsaka si Nonong. Parang, okay. Interesting. Pero pare, isa sa mga pinaka nagustuhang episode yun. Tawa lang kami ng tawa kay Nonong. Oo, natural talaga siya. Natural. Very natural. Yung sinasabi mo na blessing sa kanya yun. Totoo, pag nakakita ka ng tao na talagang... Kasi ako parang, di ata ako gumaling ng ganong kabilis. Parang sobrang tagal kong, siguro kalahating dekada bago talagang nag-gets mo yung tinatry mong gawin. Siya parang gets siya kaagad eh. Parang ano mo yun. Kailangan lang niya isulat. Yun lang. So, abangan niya yan sa October. Pero, siyempre, bago naman yung show na yon, nandito tayo with Red Oliero. Huwag na kinunong na kayo. Hindi. Manood kayo kasi masaya yun kapag kaming tatlo lalo. Ako, si Alexio, si Andren. Yun yung paborito kong green room eh. So, parang maganda yung vibes talaga pag magkakasama kami sa show. Tsaka abangan nyo, tigi 1 oras silang magkakasama. Di ba? Sabi ka sa akin, gusto nyo ba? Kaya nyo ba? Tara, game tayo. Pero tawag nun si Alexio at si Andren, sila yung openers ko nung run ko after pandemic. Until to the point na umabot dun sa show na ni-record for Netflix. Sila rin yung, technically hindi nyo nakita sa Netflix, pero sila yung nag-open ng show na yun.
So, galing nung dalawa din. Galing. So, excited kami, no? First time ni Red sa sa Linya Linya HQ na mag-perform. Oh. So, nauna na si Victor dyan. Grabe rin yung I think nung show ni Victor, dun unang napuno yung HQ. Wow. Doon namin na-test yung capacity niya. Seating capacity to. So, Gano'n ba kalaki? palaki ng palaki yung, pressure ako, yung kasya eh. So, parang... Pwede mo lang siksik na siksik. Oo nag-100 kami nun eh. 100. Nagkakasya mo 100 doon? Grabe. Na nakaupo Kahit na. Patong-patong yung mga tao. Pero maganda kasi naka-spread out siya eh. Okay. Parang, yung office kasi diba parang 4 na kabit-kabit na office siya. So, kahit nasa pinakagilid ka, kita mo eh. Doon mismo, saan tayo nag-record ng podcast dati? Doon yung ginagawa? Oo, doon. Kasi ang lawak. Akala ko parang warehouse kayo or something na pinag-show. Tinanggal lang namin yung mga table. So lumawak lang. Lumawak siya lalo. Ang laki niya. Ang ganda nga ng layout nyo. Buti na lang, sinadya nyo ba yun na gusto nyo? Hindi. Parang lang, nagkataon and then, pero pangarap talaga naming maging siya. Mas viable pa siya sa mga Rappler HQ na, alam mo yun, minsan tumutugtog yung mga banda sa Rappler, saka parang ang weird, may mga taong busy lang sa likod. Alam mo yun. Ganun ba yung vibe o hindi naman? Hindi masyado kasi, actually, munti ka na maging ganun kasi, nung iniisip namin yung stage, supposedly, nandun siya sa may glass wall kung nasa yung nagpapak yung mga tao. Gets. So may ganung vibe din na may nagpapak. May nagti-TikTok live sa likod, may nagpo-perform. Pero hindi, nandun kami sa conference room. May malaking gets ka namin. Yeah. So ang ganda rin nung kita yung mural eh. Ang ganda ng mga mural, ang ganda nung set, parang may mini library sa likod. So, parang may Inspired ako dyan sa office niya. Yun yung gusto kong i-grow eh. Parang sana magkaroon kami ni James, gigil kami dati pag nag-meeting kami na gawa tayong Comedy Manila office. Kasi si James yung pinaka-gigil dun dati. Pero na-realize namin, hindi naman kailangan eh. So, eventually siguro, depende kung anong nangyari. Kung tagal na rin na nila akong dyan eh, kinakausap about it eh. Even sa Cool Pals, gusto nila diba dati magkaroon ng HQ. Pero naman, eventually, itong sa Cellar, may sarili na silang parang bar eh. Layo. Di pa nga ako nakapunta eh. Pero makapunta rin tayo dyan soon. Last time may ako pumupunta sa TAF, nag-aaral pa ako. Kaya na nagdun sila, ba't kayo dyan? Ano akong malapit. Pero, syempre, may bar, may pag nakapunta ka, maganda. So, homey. Shocks, very kailangan. basement comedy bar type na so, ang ganda talaga. May spunk, may character. Tsaka talaga, ang dami nilang masayang mga ginagawang, para meron silang freedom to do whatever they wanna do. May stage sila kagad. So, nakakaingit yung part na yun, I guess. Pero yun, at least itong Linya Linya HQ, naging parang second home na rin ng mga iba't ibang artists. So kung ano-ano na rin ginagawa namin sa loob eh. Totoo nga. So nag-stand-up comedy kami. Nung Sabado, nag-rap battle event kami. Oo nga, dapat nga may mga rap battle kayo. Damit ko pala si Enigma sa wedding mo. Gulat ako eh. Parang, lapit na ng table namin. Tapos parang nag-eye contact kami na parang magkakilala kami. Pero hindi kami magkakilala eh. Alam ko, guaranteed kung nag-usap kami, for sure, maalala ko to si Enigma to eh, di ba? Tapos nung eventually nakapag-usap kami, kasi parang kinausap siya ni Nonong, so lumapit-lapit na rin ako. Sabi ko, James, pakilala mo naman ako. Ganyan. Yung nga na-confirm na, okay, kilala namin isa't isa, pero hindi pa kami formally magkakilala. Grabe din yun, no? Yung growth ng Flip Top. Grabe. Tsaka, siya eh, nagets ko yung slow growth eh. Malaking bagay yun. Pero kapag meron ka something na nag-viral, tapos lumaki ng solid, tapos hindi pa kayo handa i-handle yung scale na yun, kadalasan nagtatopple yun eh. Kaya ako parang sobrang impressed ako sa the way na. I'm sure marami silang inaway on the way, pero diba? Pag nakapunta ka ngayon sa isang major Flip Top event, pare, sobrang laki na. Pre-pandemic pa ako. Metro tent na pupuno nila. Grabe. Tapos yung 2,000. Mga ganun. Mahigit, pare. Mahigit. Laki Kasi nun eh. parang 3 layer yun eh. May SVIP, may VIP, may general talaga. admission. So kahit nasa dulo ka, umabot sa point na may LED walls na. Para lang mapanood na makita yung stage. Ganun nakalaki. Samantalang dati sa collective lang sila sa Malugay dati. Walang Sa aircon. B-side, diba? Tapos may nag-iihaw sa gilid. Pwede kang bumili ng beer. Diba? Tapos may mga artisan shop na mga asin ng labo eh. Minsan, yun ako parang una, I think, nakanood sa kanila. Tapos, nagulat ako how unbelievably passionate yung fans nila na, dude,
basang-basa na yung, I mean, pawis na pawis na ako. And yet, andun lang sila lahat. Hindi ko tinapos eh. Kasi sobrang nainitan na ako. Tapos, mamaya-maya, kumakain na lang ako dun sa may ano dun eh, may wingman ba yun? Wingman. Sa wingman na ako kumakain. Sa may bungad. Papayero ko na ako, tapos mamaya-maya, it's na ako, ayoko na. Parang ganyan. Pero grabe, sobrang passionate nung ano nila. Pero ngayon, grabe, Metro Tent, may aircon na. Pare, aircon na talaga. Aircon na, may conference room na, may VIP room na yung mga rapper. So, iba na yung experience ng mga battle MC. Pero grabe kasi talaga si Enigma sa ano niya, sa passion niya rin. Siya ba talaga yung talagang Godfather talaga siya. Siya talaga yung vision niya yan. Vision niya, execution niya. Galing. And kakaiba kasi very independent siya. Wala silang masyadong sponsors. Wala, talagang wala. tickets. Tickets lang talaga. Tickets. Yun yung masarap sundan na kasi yun din yung pitfalls of as if you're producing events eh. Minsan maging reliant ka sa sponsor. So minsan maraming mga ganyan na esports events na co-presenter nila Smart. Pero pag binitawan ka ng Smart, kaya mo bang i-mount tong event na to? Kumbaga hindi siya sustainable kasi at the mercy of yung sino mang brand manager na nag-allocate ng resources, 'di ba? Kasi ganoon lang naman dinidecide yun eh. At some point in time nasa board nagmi-meeting lang tong mga to tapos ito meron pa tayong tirang 2M sa natin lalagay ito. Ganoon lang naman siya eh. So kung ganoon ka thin, kung ganoon yung Ang nipis ng foundation. ng marupok talaga. Pero kung foundation mo tickets sa community, fan base, grabe. impervious, bro. Yung fans talaga yung nagtatayo ng event. Kaya parang ang solid eh, hindi sila iniiwanan kasi dahil galing sa dugot pawis ng mga alam mo naman 'di ba, hip hop based din. All walks of life din yan. Tsaka may community talaga sila na iba-ibang all walks of life, iba-iba talagang levels of kasi putya mayroon kami mga sa wrestling, medyo diverse yung namin eh. Mga tao namin. Pero meron silang subgroup na marunong sa anime, subgroup na mahilig sa games, tapos may isang subgroup na pag nag-uusap sila tungkol sa flip top talagang intense, alam nila lahat ng mga tao. Pag narinig mo sila mag-usap parang grabe. Ito talaga yung tawag doon parang, pero ano yan eh, yan dati, masyado namang whack. Parang mga ganun po yung mga terminology nila. Talagang sobrang in-depth ng analysis, ganong klase. So parang grabe, ganun na pala yung ngayon, yung flip top. Malaking bagay. Kasi kung nakatali pa sa brand yun, madidiktahan pa yun. Parang pwede ba walang nagmumura? Totoo. Mga ganun. Ito parang, okay. Kaya hindi siya naging dependent. Pero sa mga nanonood dyan ng mga brands na gustong mag-advertise sa flip top, sabihan nyo lang sila. Kasi open naman. Basta lang, syempre marami pa sponsor nakita ko. May nagkaka-sponsors na. So, na rin. Basta kailangan lang aligned. Kasi kapag hindi fan ng... Yung pala dapat konsultahin ko, sa Enigma. Actually, parang nakikita nga kita rin na parang may ganun kang... parang napupunta ka sa space na gano'n na nag-handle ng talents ng mga tao. Or technically po-produce. Nagpo-produce. Kasi sa wrestling, gano'n ginagawa mo. And then actually, bago mong sabihin itong sa Netflix, sa YouTube, di ba, gumagawa ka na rin ng shows na you're featuring different comedians, no? So parang may ganun kang direction eh. Dahil lang talaga siya sa stand-up eh. Kasi parang for the longest time sa stand-up, napansin ko, nag-show kami sa mga bars, 'di ba? Tapos parang ito yung way of doing sa bars, parang ganyan-ganyan. Okay, may deal kami sa bar, kami yung gate, sa inyo yung F&B sales, malinis, para mga ganong klase. And then eventually, parang may mga theaters na naging interested sa ganon na, split tayo, 50% ng ticket sa amin, 50% ng ticket sa inyo, tapos provide namin yung venue, kayo magpo-provide ng show. Mga ganong klase. So, ganun lang kasimple yung mga simula. Tapos mamaya may naisip ko, ba't yan, rentahan yung venue para sa atin lahat ng sales? Kasi napupuno naman natin. So, ganyan lang yung mga pinagsisimulan niya. Kasi sa comedy, walang may alam i-produce yung comedy, kundi kami nung time na yun. Kung may iban man nag-produce, naalala ko may nag-produce ng iFlix na stand-up show, tapos hindi totoong crowd yung ginamit. Merong nag-produce na, nakalimutan may isa pa dati, parang The Godfather na, ang style naman nila. Parang, okay, welcome kami sa mga ganong gigs pero hindi siya totoong stand-up na parang, nasa samgyupsal yung mga tao bilang, may tatayo ka, tapos bilang mag-stand-up. Parang may concept silang ganon.
Or parati ako nakarinig sa mga advertising na, parang pwede bang yung comedy mo parang busking, parang si-set up ka namin sa BGC tapos magko-comedy ka doon. Or papasok ka sa booth tapos magko-comedy ka. Tapos yun yung concept ng commercial. Tapos, sabi ko, parang wag tatawa. Hindi, kukuha kami ng mga tao na tatawa para. So parang ako, okay, pag gumawa ka ng content, may-gets ng mga tao. Pero, in essence, yung craft of comedy, hindi kayo nag-stand up. Naggawa kayo ng commercial. Di ba? Parang ganun. So matagal na ako anal about that. Yung, paano ba i-produce properly yung comedy. Wala nang, mag-intay ka ng producer na, ito na ako. Comedy fan ako, alam ko paano gawin to. Di kami nila nag-aaral din mismo. Kami nila GB, nila James, si Vic, ganyan. Tapos eventually, dahil din sa wrestling, parang no choice ka, kailangan i-produce mo yung mga ganong klase. Doon din ako parang napaisip na, ang hirap gawin ng wrestling. Set up ka ng ring, may medic, silya, lights, LED board. Mas marami yung talent. Tapos naisip ko, kung comedy to, ang dali lang nito. So parang doon ako ayun ang role ko sa Comedy Manila. Yung big shows, ako yung nag-handle. So yan, yung Grand Year Ender, Absolute Mega Best, ako yung nagpo-produce ng mga yan. So parang gusto ko rin pakita din sa mga comedians na huwag kayong maghintay ng magpo-produce nyo. Parang gawa kayo. Literally, ako, cold call sa lahat ng venue. Magkano? Ganyan. Ilang hours, ganyan. Anong ingress, anong packages. Doon mo nalalaman na paano. Tapos, ang dami rin tumulong, bro. Sobra. Si Will, alam mo nga, kung aware ka kay Will Bros, yung nagdadala ng mga concert dito. Yung mga Korean, minsan, sila Avril Lavigne, sila nagdadala. Ganyan, Russell Peters, sila yung nagdala. Nagpa-flyering ako for a wrestling event kasi sila nagdadala ng WWE dito. Tapos sabi ko, naisip ko, nanonood ng wrestling tong mga to. So, dito na tayo mag-flyer. Diba? Kasi, ano na to audience na to, contained na tong audience na to. Alam mo na kung anong gusto nila diba? So, nag-flyering kami. Di ko nagpaalam nag-flyering kami, ganyan-ganyan. Tapos, pinatawag ako ng security. Tapos, sinong promoter nito? Parang ganun. Sinong may-ari, ganyan-ganyan. Imbis na iba pa yung humarap na hindi marunong makipag-usap ko, ako, ganyan-ganyan. Ako na yung tumapat. So, sabi ko, bahala na kung papalabasin kami or whatever. I'm sure di na kami arestoin. Sa Araneta Coliseum. Tapos, nung dinala ako ng security guard dun sa loob, pinakilala niya ako dun sa may-ari ng Will Bros. Tapos, titignan niya yung flyer. Sabi, ano to? Parang ganyan-ganyan. Sabi ko, may local show kami sa ganyan-ganyan date. So, inisip ko lang mag-flyer dito. Sorry kung di ako nagpaalam. Sabi niya, no, this is very interesting. Wow. Gumanon siya, natuwa siya. Tapos sabi niya, if you need help, give me a call. Parang ganas binigay niya yung card niya. Tapos hanggang ngayon, every now and then, siya yung kakonsulta ko. Wow. Sa mga So, meron akong relationship with him na, bro, meron akong gustong gawin, ganyan-ganyan. Anong magandang way to do it? Nung pinuproduce ko yung theater shows ng Comedy Manila before, tsaka actually before pandemic, tsaka after pandemic, yung mentality niya na parang, sinasabi ko kasi parang ang taga nung, wala ka bang alam na venue dyan na hindi maganda yung rent? Siya yung nagsasabi ng, ikaw kasi patingi-tingi ka mag-book. Dapat mag-book ka ng 1 taon. Sabi ko, pwede ba yun? Sabi ko, pwede yun. Tapos saka ka mag-negotiate ng 10 yung dates na binook mo, edi mag-negotiate ka ng bulk na rate. Parang ganyan-ganyan. So, isa rin sa mga ginagawa namin. Dati, mga ganong klaseng arrangement. So, marami akong mga malilit na insights na nakukuha sa ganun from other people. So, dun din ako na-addict sa pag-consult. Dami kong kinukonsulta. Gusto ko lang marinig yung insight nila. Kasi kahit anong sabihin nila, kunwari kahit industry nila, malayo sa'yo, meron ka mong i-pick up ng mga 2 or 3 things for like what, nagkape kayo ng 2 oras. Laking bagay na diba? So, yun. Yun yung mga... Tsaka siya mahal yun pero nakukuha ko ng libre. Totoo. Kasi, parang, diba, parang business consultancy to. Tapos parang approach ako, bro, kape tayo. Game ba na, kasi meron ako tinatry gawin, ganyan-ganyan. Tapos, dude, kung mag-approach kayo, mga siguro, di nga 50% of the time like 75% of the time, very willing sila. Tapos, kung malaman nila yung mga ginagawa mo, is mo katulong din sa kanila, network nyo na yun. Diba? Kung magsabi sila, ganun ba? Ginagawa mo ba to? Meron akong ganitong supplier na pwede kong i-refer sa'yo, mga ganong klase. Di double win ka pa, hindi lang knowledge. Meron ka pang network ng suppliers. So, hindi ka ba kayo sa linya-linya nagko-consult din kayo? Oo naman. Diba? Grabe. Gawin mo lang na mag-isa, diba? Oo, lalo na nga kung
you're trying to do things on your own, Oo. parang wala ka nang lalapitan na iba eh. Yeah. So parang yung immediate network mo, friends or friends of friends, Yes. may kapamilya kang ganito, dadampot ka talaga. And siguro yung sabi mo nga eh, parang, ano naman siya eh, medyo barter trade siya of experience and knowledge eh. Yeah. Kasi ikaw ano ka eh, stand-up comedian ka na eh. Ang tagal na nung experience mo, marami ka nang ginagawa, performer ka, marami rin silang matututuan from you. So parang ganun na nangyayari. Habang nagko-consulta ka, feeling ko, pakiramdam din nila, nagko-consult din sila sa'yo. Tsaka iba yung setting na pag sinabi mong consult or talagang, bro, pwede natin pag-usapan to. Talagang, ano siya eh, lalo na if you're talking to people passionate about this stuff. They could talk about that for sobrang tagal. Like, ako, pag pinag-usapan natin stand-up, kaya kong pag-usapan to until like, magdamag. Like, kahit mga hanggang 3 a.m., 5 a.m. Nangyayari na yun minsan pag kami mga comedians, nag-uusap lang kami. Kahit nasa Family Mart lang kami, gano'n. Or sa Uncle John's lang kami, gano'n. Minsan po umabot 4 a.m., 3 a.m. Kasi, ano eh, unlimited eh. Flowing lang eh. So, ganun yung gusto kong feeling na ina. So, ako ngayon, pag tinatry ako ipasok na endeavor na gusto kong gawin. Like, kunwari, meron akong storya na gusto gawin. Gusto ko siya eventually maging pelikula. So, yung mga ibang tao, yun yung gusto ko rin parating sa ibang tao na parang lahat naman ng tao naggumawa ng something, nagsimula somewhere. So, hindi mo pwedeng sabihin na, hindi ko kayang gawin to kasi ganun to. Dapat may willingness kang gawin yung steps towards it. So, kung may gusto kong storya na gusto ko gawin pelikula, pero wala man akong pera pang gawa ng pelikula. Hindi ako marunong gumawa ng pelikula or something. Tinry ko siyang i-pitch sa ibang tao. Yun nga, sabi ko, minsan people, dahil alam nilang Netflix comedian ako or parang may people open up their doors for me. Parang ganyan. Nangyari yun, kinokonsulta mo, pipitch ka ng concept, tapos makakarinig ka ng feedback na hindi mo gusto. Tapos ako parang, siyempre, hindi mo pwedeng, pangit nun. Parang hindi mo pwedeng sabihin sa taong magpopondo ng ting mo na yung input niyo po mali. Parang ganun. So, ngayon, kailangan mong i-prove yung concept mo. Paano mo gagawin yun? So, yun yung parang flowchart ko sa utak ko. Parang, paano mo gagawin ngayon yung i-prove? Wala kang pera pang gawa ng pelikula. So, may isang way. Pasok ka sa festival. Kuha ka ng grant there. Diba? Isang way yun. Mahirap din yun. Easier said than done. Kasi anong kaya mong gawin ngayon? Yung storya ba to nag-exist sa ibang platform or sa ibang medium? Baka pwede mong gawing web series. Sige, mas posible na siya. Tapos mamaya-maya, baka hindi gagana. Tapos mamaya-maya, may isip mo, mamaya-maya nanonood ako ng something na, nanonood ako ng Watchmen, nanonood ako ng 300. Comics to dati Tapos mamaya-maya, parang comics mas posible. So ngayon, dahil marami na tayo nakakilala, kakausapin ko lahat ng mga kilala kong nagko-comics. Pare, paano ba to? Posible ba to? Ngayon, meron ka ng price range sa utak mo na, okay, kailangan ko ng X amount. Na mas posible yung X amount na to kaysa sa X amount ng pelikula. So ngayon, nagiging posible na yung panaginip mo. Tapos, ma-execute mo siya na unbridled ka ng... Kasi kung comics lang, ikaw lang, tsaka yung artist. Ikaw yung writer, isa ka artist, dalawa lang kayo. Ang i-inputin niya, malamang visual na kailangan mo rin naman ng input about, di ba? So, intact yung concept mo. So, may mga ganyan ako in the pipeline na, okay, because ako artist, game kang mag-draw for me, babayaran kita ganyan. So, ngayon, nasa akin na yung kailangan ko gumalaw. Parang kailangan ko isulat to. Parang ganun. So, doon mo ngayon malalaman, maganda ba talaga yung concept mo? Hindi. Bago mo po gawing pelikula, ngayon alam mo na parang, puta, wala palang kwenta to. Hindi ko pala trip to. Yun din I think yun din yung pinag-usapan natin last time. Kailangan mo ng time para alamin talaga yung tawag doon, yung totga mo na dream or yung pantasya mo na dream, worth it ba talaga, di ba? So, kailangan mo talaga hanapin ng ganun. So, yun, doon ako parang sobrang hilig ko sa ganyan na naghahanap ako ng mga iba-ibang ways to go about it na kakaiba. Parang hindi naman sa nagyayabang, pero it's the same mentality kung bakit ako nakarating sa Netflix. Nang wala akong producer, nang wala akong major na, hindi ako signed artist, hindi ako ABS, hindi ako wala akong sponsor. Alam mo yun? Ano lang talaga siya parang feeling ko this way will work
until it doesn't work anymore. Parang ganun. Yung mga ganun. Ang galing lang na may ano kaya no, parang may bigger picture, may vision ka. Pero parang hindi ka rin natatrap sa just procrastinating. Yeah. And parang dream lang yun pero masyadong nakakalula. Pero you're doing small things na parang along the way nakakagapang ka papunta doon. Then tama ka parang kapag ka masyado ka rin nag-fixate doon sa big thing na yun, tapos ma-overwhelm ka no? Malulunod ka. Malulunod ka. Pero tama ka, pagka tinry mo muna siya isang medium na mas simpler, mayroon ka ng connection, mayroon na madali na to execute. Unti-unti siya naging imposible. And then dun mo na, sabi mo nga, dun mo na rin siya mababaril if ano Convert ba siya? Hindi yata. O di on to the next ka. At least alam mo na. Kaysa na-trap ka lang, buong buhay mo na lang, ini-imagine mo lang yun. Tama. Hindi mo siya na ano. May pantasya ka lang na parang may thrill of the chase ka lang na ganun eh. Parang matagal mo siyang gustong ligawan, matagal mo siyang gustong jowain, 'di ba? Parang doon ka lang sa fantasy na parang talaga dream girl ko eh. Parang ganung klase. Pero di mo alam pag na-realize mo, compatible ba talaga kayo or hindi, 'di ba? And nagpe-play din yung yung personality mo to make these things Iba't-iba rin. Lipat-lipat din. Lipat-lipat. Diba? Pero nabubuo siya And then feeling ko yung pagiging personable mo, 'di ba? Dahil nga hindi ka takot makipag-approach, yung simple sa fact. stand-up ka na natutunan yan. And simple fact lang na nilapitan mo si Enigma sa wedding ko. Simple na ganun. Na ang dali lang na makita mo siya tapos wala ang mangyari. Parang kailangan to pero matagal ko nang gustong kausapin to Pero hindi ko muna kausapin, nahiya ako Baka naman Pero the fact na nalapitan mo siya, ang dami nag-open na opportunities. Dude. Tsaka ngayon, pwede ko na siyang i-message paano mo pinalaki to. Kasi I'm pretty sure hindi siya madali. Diba? Ngayon, nag-aabang na lang ako ng time na talagang okay, siya, kailan ko ba siya pwedeng i-approach or whatever. Pero ngayon, dahil nga nagpakilala, hindi na creepy, di ba? Sama ka sa event. Oo nga gusto mong manood ulit. Para maramdaman mo, makita mo. Ang tagal ko nang ginanood Grabe. Sabihan mo ako para makanood sige, tayo. Meron sa September. Talaga? September 20, I think. Ano ba sila? Parang monthly ba sila? Parang ganun? Hindi naman monthly, pero may mga set na sila na big events all throughout the year. Meron silang tinatawag na ahon. Yun yung main event of the year. Bandang November, December. Tapos meron din sila mga sub-shows, Buelta Balentong. Galing. Tapos it's a whole thing. It's a whole thing, pare. Kaya ako, ang tagal ko ng fan yan. Tapos nung napasok ko rin siya, talagang isang buong mundo siya. Tsaka talaga, pag iba-iba yung kinakausap mo, iba-iba yung atake nila. Tapos doon mo malalaman kung ano. Kasi may ibang tao, kinonsult ko na sa ganyan, ito yung ginagawa niya, ito yung gagawin ko. Hindi rin Hindi naman, porket sinabi nito, mag-a-apply siya sa'yo Alam mo yun? So, kunwari, pwede ko konsultin si Enigma kasi gustong-gusto ko na talagang tickets yung nila. Pero, pag nagkinonsulta ko yung mga kilala ko sa ABS-CBN marketing na gumagawa ng events, sa utak nila, ang tickets, bonus lang. Sponsor, grab talaga sila. Iba, no? Iba yung mentality nila. So ako parang, noong nung sinasabi nila sponsor, grab lang yung events or parang mas sponsor tayo nagpo-focus, sa utak ko, mali ba yung ginagawa ko? Pero pag nakita ko si Enigma, hindi. Parang meron din So parang, iba, pwedeng combination ng dalawa. Yung presyo rin ng ticket niya, pare, Hindi rin mura. Oo nga, nagulat nga ako Doon ako nagulat almost talaga. Almost 2K. May 2K pa nga yan So parang, akala ko talaga dati, ang flip top is talagang hindi nakakapag-dictate ng ganong price. Pero hindi siya hakot. Hindi siya parang basta lang may makapuntang marami. Oo. Tsaka, yun, hard-earned money ng mga Tsaka dinevelop mo yung reputation na yun to dictate that price line. For a local act. Huge. Tsaka pare, ako curious talaga parang excited ako makanood ka kasi well-produced din siya. Isipin mo, team lang ni Enigma yun. Pero ang ganda ng program. Walang masyadong lull time. Ano yun Sa passion yun, puso yun Napansin ko kapag nag-work ka with someone, kung kumuha ka ng supplier or freelancer, pag may sinabi kang jargon na tipong, sige, kapag tag team tayo, next na comedian sa ganyan. Tapos parang siya, pwede ba ilista mo sa program sino yung magkakasunod-sunod tapos gano'ng katagal yung minutes nila? So parang,
Hindi mo na kailangan malaman yan kasi nagtatag team yung mga comedians eh. Sila yung magkukue sa isa't isa. Gusto nilang kumuha ng mga stage manager para malaman kung sino na yung next, sino yung papasok, mga ganong klase. Parang may mga ganon minsan na tao na kapag team mo, halos di na kayo nagmi-meeting eh. Kung ano na lang talaga eh. Pakiramdaman na lang talaga sa alam mo na yung mga ganon. So feeling ko, yun yung talagang... Oo, tsaka internal niya yung team niya eh. Oo. Tas For sure, parehas na lengguwahe sila lahat. Oo. Di ba? Oo. Tsaka wala. Yun niya eh. Parang, basta parang isang ano na talaga eh. Isang army na of hip-hop heads yung ano eh. Yung Flip Top eh. And yung core team nila, passion talaga nila. Kaya lumalabas talaga dun sa show. Feeling ko isang strength nila na underrated is ano sila eh. Magaling silang mag-determine. Kasi iba-ibang tao, pag nagli-listen sila sa community nila, masyado sila nag-give in sa demand ng mga tao. Ang napansin ko sa kanila, nagsaserve sila ng produkto na alam na nila na gusto ng tao nila. Not necessarily makikita mo pa nagpa-survey sila, ito yung gusto ko. Alam mo yun, alam lang talaga nila yung flavor nila eh. And ano yun, hirap i-determine nun. Kahit sabihin mo nasa lahat ng data sa mundo, creative yan eh. So sobrang hirap i-determine kung ano yung talagang gusto ng mga. Tapos syempre nag-evolve pa yung taste ng mga tao. Yung actually yun, sustainability nila medyo wild. Grabe, ang tagal na nila pare. Mas nauna pa sila sa linya-linya eh. Talaga ba? More than a decade na sila. Wild. Grabe. Ang curious ako, Red, pag nanood ka kasi maraming komedyante na na battle MC. When I say komedyante, hindi stand-up comedian pero magaling mag-joke, nakakatawa. And most of the time, pag pinagtapat mo rin yung very technical at serious, minsan kinakain ng comedy, pare. May styles ba? Madaya comedy eh. May ano siya eh. May bells and whistles eh. May... Kasi, ito na stats na will show, no? The top 2 most viewed battle MCs sa Flip Top Nakakatawa. ay parehong komedyante. Talaga? Sino to mga to? Si Sinyo, tsaka si Shernan. Okay. Parehong komedyante. Pero hindi naman yung winningest. Pero I think, marami silang panalo. Well-respected sila sa scene. So, comedy ang main, attack nila. So, maganda rin na makita mo paano rin umaatake yung mga, yung mga battle MC. Basically, yung format nila, very punchline-based din naman sila eh. Tsaka written yun eh. Written yan. So parang katulad din ninyo. Ano yun? Rehearsed, yes, written. Yes. Ikaw din yung nag-create ng sarili mong premise. Ikaw rin Pero at the same time, may avenue for riffing. Like, kunwari pa nag-rebat ka, di ba? Pag nakakita ko ng mga gano'n na parang, doon ako na, kasi mga bata ko parang, galing kasi kaya niya mag-improvise. Good skill to have. Pero yung written, pag talagang sinulat mo, tapos yung na-actualize siya, yung naging reality na siya na talagang, tas yung desired response na kuha mo, ang laking bagay. Actually, malapit nga sa comedy. Sana wala akong gig nun. Yun lang naman yung problema actually. Performers watching other performers. Yun lang yung problema talaga. Kailan show mo? Sabado. Para never pa ako nagkaroon ng libreng Sabado. If ever man may libre ako Sabado, pamilya na yan. Alam mo yun, napunta na sa ibang priority. Parang ganun. Diba? Kaya nga, super thankful ako na pumunta yung mga comedy friends ko sa wedding. Kasi sabi ko, ano na lang to, baka sakali na lang na makapunta kayo. Kasi Saturday, nyo yan eh. Work day nyo yan. Ang aga mo kayang pinablock off sa akin yun. Ikaw ang una kong pinablock off tsaka si Vic. Sabi ko parang, tapos ako parang, bakit ba meron akong nalagay na ali lang. Nilagay ko sa calendar ko. Meron akong ali dito na. Nauna mo pang nalaman, Red, yung date na yun kaysa kay Rich eh. alam Hindi pa pala confirmed. Diba? Block mo na yan. Yan yung plano ko eh. Papaalam ko pa lang sa kanya. Nakita tayo dun naniwala ko kailan tayo nakita, pero naalala ko maaga yun. Tapos parang nung parang malapit na sa date, tapos iniisip ko, ano ba tong na to? Tapos bilang tuloy yata tong kasal na to. Ayoko naman mag-impose din na, tuloy ba yung kasal nyo? Kasi naalala mo, inimbita mo dati. Parang ganun. Sabi ko, mali ko ba kung nagpalit yung plano nila, baka gusto nila mas intimate, di ba? Parang ganun. So, parang, ganda na wedding na yun, pare. Thank you. Sobrang nabusog ako eh. Yun yung goal. Ang dami ko nakain, pare. Yun yung goal. Pagkarating ko, dami kagad pagkain. Sabi ko, okay na to. Yung cocktail pa lang, sabi ko, kailangan, grabe. sold na sila. So, Ano ba yun? Big Fuzz? May Big Fuzz na
Hindi, cocktail hour, no? Yung may merienda rin kayo. Pero yung cocktail drinks namin, ano siya, combination ng Proudly Promdi. Friend ko rin na may-ari ng, ano yun, puro local, ano yun, liquor yun. So, ang gamit nila, lambano, gamit nila, tapoy, iba-ibang mga localities ng, ano, ng hard drinks na in-incorporate nila to cocktails. So, very Pinoy din. Galing nun. Check nyo yan, Proudly Promdi. Sina Ken Alonso. May bar din sila. Wala silang physical bar, pero meron silang by appointment lang sa Marikina. Matutuwa kayo ni Kate doon. Pwede kayo mag-date doon. Tapos nagsiserve sila ng street food, may inihaw. May ihaw-ihaw. Sila rin ba yung nag-provide ng street food doon sa ano? Ay, hindi. Iba pa yun? Pero pagka pumunta ka sa kanila, siservan ka nila ng drinks nila, tapos merong mga sikat na isaw dun sa sa Marikina, yung kilalang mga pagkain dun. So, yun. And then nakapag big fuss din kami. So, happy din ako. Masaya yung wedding nyo. Sana nakapunta kayo. Ini-invite ko nga pala kayo. Lalabas yan sa I1. Dapat pala ticketed no? Oo, no. Inisip ko na rin yun. Parang isip ko mag-wedding ako. Benta ko kaya yung magpalagay kaya akong bleacher. Tapos magbenta ko ng ticket 1,000 isa. Tapos may naka-zoom. Para makabawi. Tapos may zoom. Zoom. Kabawi ka man lang. Oo. Diba? Saan yung wedding nyo? Sa Music Museum. Napagkwentuhan namin ni Vic yung isang joke niya yung sa vows, may sponsors. Nagkukwento kami ni Vic na tapos habang nagsasabi siya ng vows, pwede kang magsabi ng particular brand na... Kasi ang sarap-sarap talaga dito sa Baliwag, Lechon. Parang ganyan. Parang paid rin siya. Product placement sa isang vow. Influencer wedding, mga ganong klase. Meron akong may nakilala ko influencer, si Nico na TV Dad. Sobrang ang dami daw nila nakuhang sponsored na supplier. Tapos parang totoo siyang nag-joke ni Vicky. Sabi ko, tinanong ko kung so, nung vows mo, kailangan mo sila i-shoutout. Sabi niya, di naman. TikTok lang daw. Sabi ko, pero laugh trip yun, no? Kung yun yung inclusions, no? Nag-present ka ng sponsorship deck. No? Gold level. Vow mention. Diba? Voice over, vow mention, tapos, logo included in invitation. Mga ganun. Alam mo, nag-joke tayo ngayon. Totoo nga. May gumawa na yan. Para sa during dinner, ipi-play yung jingle nyo. Sa gitna, para Spotify ad. Sa photo booth, may frame ng brand. Po kayo sa aming Vigor Lighty photo booth. Tapos hindi pa maganda yung cohesiveness ng mga, may lastosil ka, may hindi talaga siya bagay. Pero tatawirin mo no? Oo, putya. Libre yun diba? Tatawirin kung yun yung way mong maka-wedding, diba? Why not? Pero pare, kung ma-execute yun, laking bagay kasi mahal magpakasal. Yung ba yung inaano mo ngayon? Kamusta naman? How's married life? Parang back to square one lahat kasi ubus ng balon ubus ipon ba? Ubus ipon Pero naman, magugulat kayo kasi habang nagpe-prepare kayo, tapos na ko-compute nyo yung gastos, malulula ka. Tapos parang kapag sinisimulan nyo yun, abot ka sa point na imposible to. Imposible to. Imposible na natin ba-execute to. Wala tayong gantong pera. Hindi natin maabot yan. So, magko-compromise kayo or tatry nyo pa rin? Nagulat kami na kaya? Medyo nag-compromise kami. Siyempre, may matalino ka rin. May matalino ka rin na may mga pwede kang i-eliminate. May mga mababait din na friends na inano na lang, parang binigay na nila, ganyan. Or discounted. Pero ultimately, maano rin nun yun na ba pinakamalaking event na pinroduce mo? Ay, putang nga. Actually, to. Yun yung iniisip ko pag nakikita ko. Pero feeling ko kasal ko yung magiging pinakamalaking event na ipoproduce ko. Mas malaki pa sa linya-linya land ata yun. So, linya-linya land. Tapos walang revenue stream. Walang revenue stream. Pucha, naglagay na nga ako ng QR code dito kayo magana. Wala. Pero,
Masaya pare, all worth it. Masaya. All worth it. Yung QR niya nagbigay si James eh. Tapos tinanong ko, James, magkano binigay mo? Tapos ewan ko nakita mo, pero nagpasa ako. Tapos dinagdagan ko lang parang 10 pesos yung akin. Sabi ko, Tapos nakalagay 10 pesos. Dinod ko na, mas malaki yung binigay ko kay James. Nakakainis pala pare kasi hindi mo makikita. Hindi mo makikita? Okay lang yun. Naglagay ka ba ng pangalan mo? Hindi. Kaya okay lang yun. Okay lang yun. Parang ako, ang weird din ano na yun? Parang bonus na sa amin. Oo. Pero thank you, man. Thank you. Oo, pero kailangan yun. Nai-gets ko na rin yung ganun. Sorry dun sa mga pinuntaang wedding na hindi ako dapat. Ganun pala siya. Mahal pala siya. lahat ng mga wedding na pumunta lang kumain, umalis ka maaga or parang tipong hindi ka pa nagsuot ng tamang kulay. Alam mo yun. Na ano ko na yun. Bawi ako susunod sa inyo. I've been very good nung nalaman kong, okay, baka nga ikasal nga ako one day. So parang inisip ko, okay, sige, magiging mabait na ako. Kaya tanong ko pa kung ano yung yung mga kulay, mga ganon. Ano bang kulay ng ganyan? Dapat di kayo pares nung bride and groom, di ba? Or kung ano man yung mga ibang tao, parang pinaka pet peeve ko na alam nila mahilig ako sa sneakers. Tapos yung mga tao, ba't di ka nag-Jordan sa kasal? Ano, bobo? Parang, nainis ako sa mga ganun eh. Kung nakalagay sa invitation na pwede kayo mag-sneakers, pwede kayo mag-comfy, whatever, game. Pero, as much as possible, kung formal talaga. Enjoy din naman magpagawa ng sapatos. Mga ganong klase. Diba? Bili ka ng mga leather shoes. Gagamitin mo rin eh. No, okay din na change outfit din. Oo, mga iba naman. Diba? Sumakit naman yung paa mo kahit paminsan-minsan lang. Pero ako, Red, parang may lisensya na akong magsabi sa mga kaibigan ng kailan ka na ikakasal? Ako kasi curious ako kasi syempre ako, pag uma-attend ako ng mga kasal ng mga kaibigan. Ikaw yung tinatanong? Oo, ikaw yung tinatanong at saka na parang na-imagine mo rin. Lalo na kung may long-term relationship ka na. Diba? Oo. So ikaw ba, syempre, during the wedding, may ganun ka bang? Oo naman. Tumitingin na nga. Parang magpo-photobooth ba kami? Mga ganun klase. Ganun na yun, nasisimulan mo ng buuin sa isip. Sa utak mo, parang okay pala din talaga yung buffet, no? Kaysa yung plated. Oo, kasi minsan ang tagal dumating, na-impatient yung mga tao. Diba? Parang ganun. Dagdag pa ng manpower yun na kailangan mong So nakikita ko lahat yun, bro. Kasi talagang pati yung okay din yung may cocktail area tapos merong reception area. Malaking bagay. Kasi yung mga tao minsan nandun yung mga baso nila, 'di ba? And everything, 'di ba? Pag ginano mo. Actually. Maganda yung logistics of everything. Well, tsaka maganda yung nasa isang venue lang lahat. Malaking bagay yun. Wala nang lipatan. Yun yung tinatry kung, ewan ko kung gusto ng girlfriend ko yun. Pero girlfriend ko kasi may PowerPoint. Grabe, nag-ano na siya. Wow. Tapos nag-evolve. So every time kung i-check yung Google Sheet na yun or kung ano man yun, or ngayon may Pinterest board na siya. Ganda. Nag-iiba. Dati gusto niya out of town, ngayon gusto niya in town. So, depende na lang siguro kung kailan mangyari. Laking bagay kung may ganyan. Kaya ako yung nag-organize nung sa wedding namin, nag-ayos. Shoutout niya pala kay Rich. Siya yung gumawa. Parang di mo ma-expect sa ating gawin yun. Like, ayoko magsabi na may gender rules. Pero bro, meron bang parang sa ating mga lalaki, parang never talaga nating gagawin. Ang hirap eh. So, nangyayari na ako sa kanya kasi grabe yung tutok niya doon. Nag-demand ka ba? Meron ka bang mga non-negotiables or ano naman? Na outside of the obvious, syempre, kailangan mo imbitahin magulang mo. Pero wala masyado. Parang, ano lang. Siya na bahala. Oo, pero parang syempre, sabihan ko siya if too much. Pero sobrang aligned kasi namin eh. Kaya parang, kung ano yung trip niya, medyo trip ko rin eh. Kaya parang wala akong parang, uy, wag mong ano yan. Nakakatawa rin silang family. Oo, pare. Nakakatawa yung kapatid niya nag-speech eh. Oo. So parang, si Regine. nakakatawa to. Tinalis Jim Bacaro. Grabe na mga speech din eh. Grabe. Nakakaano rin eh. So laki rin ng family ni Rich. Nakakatuwa rin. Pare, sayang nga, hindi kayo nagstay. Kasi hanggang alas 2:30 pare, nagpa-party. So kwento ko lang sa mga preview na to nung wedding podcast episode namin ni Rich. Wow. Pero medyo malala yung alak. Kasi aga ko rin nalasing eh, kaya umalis na ako. Pare, kasi di ako makadrive pa. Ito yung nakakatawa. So una, nag-decide na kami magkaroon ng cocktail bar. So yung cocktail bar na yun, hindi mura yun pare. Isipin mo kada glass ng cocktail drink. Na mo. Quality cocktail drink to, hindi to sarap, by pinagsama-sama. Medyo artisan siya eh. So,
400 glasses yun. Naubos. Isipin mo, Red, Naubos na alak niya isipin mo, punta tayo ng Big Fuzz. Libre kita ng 1-2 baso. Napakamahal nun. Oo. 1-2 baso. 400 glasses yung nilibre namin. No? tapos, Wala mo. Pero may bulk price naman siguro. meron naman. Pero kahit na bulk price. Alam mo, sa utak ko pa naman, feeling ko maraming alak kasi may-ari siya ng bar. So, inisip ko parang, for sure, meron to. Tapos nung dulo talagang, dude, cocktails pala nalalas. Ang aga ko dun eh. Ako parang, nandun ako, parang 2 table pa lang yung nasa cocktails eh. Grabe. Parang ganun. So, uminom na kami, maaga pa lang. Sabi ko, mauubos kaya to? Kasi imposible naman kasi may-ari sila ng bar. Putya, nauubos oh. Grabe. So yung Big Fuzz naman namin, limited lang kasi mahal talaga eh. So nasa 60 na glasses yon. So isipin mo, almost 500 glasses of cocktails. And then yung beer, sabi ko konti lang siguro magbe-beer. 3 kahon siguro, 3 kahon. Sabi ni Jib sa akin, pare, hindi pwede yan. 12. Sabi ko, 12? Sige na nga. Sabi niya, kapag naman hindi na-consume, pwedeng ibenta namin sa events. Tama. So 12 cases of beer. Putrakis na yan pare. Hindi pa tapos yung program. Wala pang party. Ubus na Masaya lahat. kasi Ali. Masaya yung program nyo. Yun yung malupit doon. Kapag basura yung program, di mugsong ano eh. Tsaka nakatulong din hindi siya mainit. Presko siya. Alam mo yun, malaking bagay. Tsaka celebratory. So parang masarap yung maganda experience. So, good job sa mga producers ng show na yun. Galing ng host, galing ng program. Sir Ariel Dixon, grabe. Pare, spit. Grabe. Pero yun, salamat kay Red at saka sa Comedy Manila sa pagpunta doon. Laking bagay sa akin na may mga iba't ibang friends na nakasama along the way. Yun, si Enigma, si Keija nandun. So, may hip-hop group doon, may comedy group, tapos yung mga orgs ko, Malacanang group namin. So, parang talaga siya Pumunta ba celebration. Nandun siya. Oh, wild. Sayang hindi mo naabutan kasi hanggang misa lang siya. Hindi siya umabot ng reception. Okay lang yun, kaiinom pa yun. Mapapait. Babawasan pa kami ng cocktail nun. Ayun. Diba? Ininom ko na lang siya. Yan. Parang yung Big Fuzz na 60, siguro mga naka-4 ako. Siguro. Grabe. Ano yung na-try mo yung touchdown? Oo, yung touchdown. Parang sarap nung touchdown na yun. Galing na. Hindi nga kami nakainom ni Rich eh. Hype kayo kung pala uminom ng 4. 4 touchdown, yung mga sangria. Yung sangria medyo marami rin. Hindi ko alam na may beer actually. Pero sinisip ko parang, ba't ako magbibir Parang, kikila sa utak ko Ba't ako magbibir? Tama yung iniisip mo Wala na siguro magbibir kung may cocktails. Tama naman. Ba't ka nga naman magbibir na pwede ko lang bilhin sa 7-Eleven, diba? So pare, ito na. Pagdating ng 10 p.m., mag-start na yung program, yung party, wala nang alak. Wipe out. May rin kami, mga 12 whiskey. So, ubos din. Tapos, habang nag-speech yung tatay ko, binubulungan ko na si James at si Manny na maghanap ng alak. So, yung mga, may 2 grupo na naghanap ng 7-Eleven at Dali. Ni-raid nila yung beer at saka gin. So, yung isang group bumili ng 6 na kahon ng beer. Yung isang group bumili ng bote-bote ng hard. So, yun, 18 beer, 18 cases. Wow. Tapos, gin na sangkaterba. Siguro ilang cases din ng gin. So, wasak talaga yung mga tao. Grabe. As in, naubos niya rin. Naubos. Wipe out. Parang lahat yung inibita mo umiinom Kaya nga ang lakas din ng mga tropa ni Rich na mga puro frisbee player yun. Kaya. Mga atleta yun. Sanay uminom yun ng marami. Masaya So, masaya sila uminom. So, gulat ako. Sabi ko na underestimate ko yung lakas uminom ng mga tao. Pero yun, medyo dream scenario talaga namin siya, Red. And ang take ko sa wedding namin, syempre union namin ni Rich, pero celebration din and Thanksgiving. So parang ako, chance ako na magpasalamat sa mga comedian. Sabi ko. Parang kailan ko rin ba sila matitreat ng ganito? Much appreciated, man. Sobrang nakakatuwa. Tsaka ang ganda rin ng story niyo pala. Ano pala kayo? Volunteer pala kayo parehas, no? Oo. Galing kami nun sa... Pero yun? Bumble yun, pare. Paano... nag-Bumble tas tsaka kayo nagkita na volunteer? Isa sa mga unang date namin yung house to house sa Pasig. Nag-house to house kami. Ako aminin ko. Parati ako iniimbita sa house to house. Sa dami ng rally na pinuntahan ko.
kakasakit ako. Ganun. Marami kang makakabit na tarpaulin. Ang laki-laki mo. Baka debatiin ko yung mga i-house toss ko eh. Sabi ko parang baka maging detrimentos, baka may awayin ako. Alam mo yun. Nag-try ako isa once. Pero hindi siya yung house to house na talagang laylayan levels na ano. Grabe, pinasok namin. Alam kong parang malabo. Like yung mga ginagawa nila Pepe Herrera, mga ganong klase. Tsaka sila nung lahat ng mga kasabay kong artista actually, bukas sa umaga house toss. nga, kikita tayo doon. Hindi ako papagita. Pero malaking bagay kung may mga stand-up comedian tsaka mga, sipin mo pare, mga battle MC pupunta ng house to house. Nila. Feeling mo naging effective siya. Parang feeling ko kasi parang naging parang, lalo na pag pupunta ka doon sa BBM, feeling ko mas nasa-spurn lang sila lalo eh. Mahirap. Feeling ko baka numbers din. Hindi tayo nanalo eh, basically. Tayo nanalo. So parang pero kailangan feeling ko kung mag-isip na maka-convert ka kahit 1% ng in-house toss, meron pa rin eh. May diba? impact pa rin. Malaking bagay pa rin yun. Pero sa akin, hindi siya dapat one time, big time. Hindi, cramming siya eh. For me, dapat it's 3 years, 6 years of talking to Matagal. people. Matagal. So ako masang believer ako na kanya-kanyang circle natin, dun tayo effective. So dun ka mag-convince. So natalo si Lenny. Mag-jowa na kayo nun, hindi pa. So pares pala tayong timeline, no? Oo. Campaign pa ata, naging kami na eh. Wow, ang bilis Kailan kayo nag-bumble? Sorry, Kailan kayo nag-match? Nag-match kami ng mga April. Naglumabas kami bilis. ng... Grabe. Oo. So mid-campaign season? Oo eh. Okay. Mabilis. Parang within 3 months, naging kami na. So may dahilan yun kasi kailangan ko nang maging kami. Kasi may iba naliligaw? Hindi. Medyo nakaka-break nyo lang nun eh. Pero kaya gusto ko na kasi may malaking trip yung family namin sa Palawan na umuwi yung sister ko from Gusto mo siya isama? from Ireland. Bihira yun. Gusto ko nang makilala nila siya. And ayokong pumunta siya doon na awkward na nagliligawan pa lang kami. So, tingin ko naman, buo na yung loob ko. And naman, pag magjowa naman kayo, syempre, tinitest nyo pa lang naman. So, parang tinake ko yung risk. Pumayag naman siya. And then, naging kami na. And then, tuloy-tuloy na. Grabe yun. Sobrang, ang intense nung... Meron ako similar na nangyari sa amin na parang na-test kami ng biglaan eh. Kasi, nung time ng pandemic, kasi siya, neighbor ko siya eh. So, kababata kami actually. So, matagal namin friends. Pero, hindi kami nag-developan until talaga nung time na yun. Tapos parang, matagal ko na rin siyang gusto, alam mo yun. Pero malabo eh, parang friends. Ang hirap i-navigate through. Nung natalo si Lenny, nung time na yun, medyo close talaga kami. Nag-uusap kami, ganyan. Nung pandemic kami magkasama parati. Kasi neighbors lang eh. So, pwede ka lumabas, outdoor, hangout kayo, ganyan. May kasama ka na kagad, ganyan. So, ganun. Tapos, nung natalo si Lenny, sabi ko sa utak ko, nakaburat. Malalaldi na ka lang ako. Walang yan. Bahala na ako na mangyari. Wala na akong pakialam. Grabe. This place is cursed anyway. This place is doomed Might as well, anyway. might as well. Do whatever I want. Ito. Pumatok. Ganyang klase. So parang same lang tayo ng... Shoutout kay Ma'am Lenny. timeline, Kay Ninang Lenny. Totoo. Wow. No? Nung Thanksgiving dun di ba nakita rin tayo dun? Tapos, na-meet ko rin dun si Jim tsaka si Sab, di ba? Nagpa-picture tayo. Oo nga. Kasi Kate kinikilig nun kasi gusto niya yung vows ni Jim and Sab. Grabe. Parang ganun. So parang yun yung isa sa mga first time. Tapos nung nag-picture taking with Lenny, sinabi ko kay Lenny tsaka kay Kiko na, uy, nagka-jowa ako dahil natalo kayo. Tapos sila talaga. Parang gano'n. Si Kiko parang, pakilala mo sa akin. Parang ganyan. So, parang ang saya din nung na yun, yung experience. Pero na-test kami kasi, nung time na yun din yung time na bubukod ako. So, meron akong apartment. Tapos sabi ko, gusto ko pakita sa yung apartment, ganyan. So, nag-work siya sa, Pasig din area. QC area, parang ganun. So, nag-date kami sa podium. Tapos pinakita ko yung ang laman pala ng ng apartment ko noon, sofa, kama, tsaka TV. Yun lang talaga literal. Na ganun pinakita ko ganyan. Pero sama ng pakiramdam niya the whole night. So nilalagnat siya ganyan. So inisip ko, test ko kaya to. Sakto may mga testing kit ako kasi may mga event ako, di ba? Tinest po siya positive. So kailangan na mag-isolate dun sa condo namin na
wala pang ano. Tapos bago lang kami nun. So parang, parang kami nag-live-in ng 7 araw. Tapos ako parang grabe ang aga ng test. Talagang, tapos ang dami nangyari sa amin na tipong, dahil bago pa lang, wala pa akong mga spare key, mga ganun. Na-lockout ako dun sa kwarto. Tapos andun lahat. Andun yung cellphone ko, yung ganyan, and everything. Andun lahat ng gamit ko. Ganun. Tapos yung susi nasa loob, nakalock. Tapos natawagan ko yung landlord na walang spare key yan, ganyan. Pucha, grabe talagang, ang ginawa ko, tumawag ako sa landline sa sa bahay sa Muntinlupa. Nagpadala ako ng martilyo. Oh my God. Tapos pinartilyo ko yung knob. Dinismantle ko yung knob. Ganyan klase. So for the longest time, yung nag-isolate kami, may string lang yung knob na pang sara. Ang daming ganun. Nagpag-grab ako ng mga pots and pans para makapagluto kami. Kasi pag nagpa-deliver ka, ang tagal. Hindi mo pwedeng sunduin yung rider. Kailangan ihatid pa sa'yo. Ang tagal. Ang daming nangyari. Tapos parang doon ko na-realize na parang, okay, pwede na pala. Hindi na kami nag-away mo. Hindi kami nag-naway at all. Alam mo yun? Na-testing agad. Na-testing, Kailangan mo rin i-testing ng ganun minsan, eh. Alam mo yun. Ngayon, ibang tao nagsasabi na parang, masyado kasi maaga. Tinest mo kaya kayo nagka-falling out. Ganyan. Ganun din yun, eventually. Ang pangit naman kung matest nyo pag 2 years na kayo. 2 years na kayo, kaya parang committed na kayo or engaged na kayo. Yan yung point na maging kayo eh. Para matesting nyo eh. Testing talaga. So para alam mo na. Kung hindi, sure naman na may differences eh. Pero kung may differences, paano nyo yun i-handle? Laking bagay. Tsaka tagal na rin namin live-in. Oo nga, Si Victor. Ayun nga. Uy, Victor pala to. Malapit na to. Actually, June na tayo. Siya na ata. Siya na daw. Siya na ba? Pero bago natin makalimutan, maubusan na tayo ng oras pala. Red, grabe Napasarap talaga. na naman yung usapan. Napasarap na naman. Ang ganda ng t-shirt mo, pare. Oo nga eh. Di natin pinlag at all eh. Sabi ko, ito yung buong point eh. Ito yung buong point na kaya kami nag-record So sana nakarating kayo sa 1 hour and 40 minute mark. Grabe. Sure Yung naman. t-shirt namin na matagal ko nang gustong gawin na gumawa ng t-shirt na very tawag doon size sensitive, parang ganun, or plus size positive, parang ganun. Ano bang tawag doon sa body conscious, whatever, or body positive. Body positive. So 100% huggable material, pare. Ang ganda. So second shirt na collaboration ng Linya Linya at Red Olero sa lahat ng aking... Dahil ako naman ang alam mo ba ako ang unofficial leader ng mga marataba? Maraming, literal pare, ang dami ng messages. Saan nakakabiling shirt, saan nakakabiling jacket, saan nakakabiling Ayan, Linya Linya is one of the places na nakakuha ko ng t-shirt na 5XL. Na maganda yung length, maganda yung armhole, maganda yung neckline. Diba? So, yan. Dahil kay Red Olero kaya nagka-5XL tayo. Oo. At kaya rin sila malulugi kasi nag-take on sila ng inventory na hindi mo ibenta. Joke lang. Biro lang. Pero, totoo, nasa 3XL lang kami noon eh. Pero parang, Ang napush diamond natin. t-shirt na pinadala sa akin na talagang hanggang nga eh. selfie lang kasi nakalabas yung chunk ko sa ilalim. Kaya nga eh. Kasi airpot ko tuwan-tuwa. Kasi napupunta sa kanya lahat. Dami lahat. Yung pinadala nyo dati Eraserheads, yung Lenny, Nika Del Rosario, mga ganun. Si Daddy Olero pala nakasuot. airpot lahat. Pero ngayon, gawa tayo ng sarili nating Red Olero shirt. Yan, And yan si Red na nag-push ng body positive na na message din. So yung 100% huggable material. Ganda naman. So sakto yan. Yung sinadjust kong design, bastos eh. So hindi pasok sa linya-linya, sabi ko. Sorry, hindi ako gumagawa ng merch, so hindi ko alam. So I leave it up to you. Ang ganda na naisip niyo. Darating tayo dyan sa mga ibang concept ni Red. Pero sa ngayon, again, saya ng conversation namin ni Red. Kung saan sila napunta, pero ang saya. Friday natin to nilabas na episode. Saturday, sana pumunta kayo sa event natin. May walk-ins naman sa Tayo with Red Olero Show sa Linya Linya HQ. Magnitude Building, 5th floor. Linya Linya HQ sa may E. Rodriguez, Quezon City. Libis, Quezon City. Tabi lang yan ng Ford Libis. Tapos, 4 o'clock show. 4 o'clock show. So punta muna kayo dun, tsaka kayo mag-dinner pagkatapos. Sakto, 'di ba? Ang gandang what a way to spend your Saturday. Pinapauso kayo 4 o'clock show. Oo. Ang aga ko matulog niyo. Tito and tita friendly. Sorry. Diba? 36 na ako, pre. Medyo tumatanda na tayong lahat, Kaya pupunta na tayo dun eh. Tapos yung shirt ni Red, available na yan sa linyalinya.ph, pero available din dun sa event natin on Saturday. Yes. 100% huggable material, no? So, Linya Linya, ex Red Olero for the big boys, even big girls, para kahit sino man, no, pwede yung... very much available on 5X, 4X, no? Taka 3X, so, yeah.
So, ano lang yan, unahin natin yung mga bigger sizes, no? Yes. So, parang feeling ko 2X to 5X yung unahin natin dyan. Oo. So, abangan nyo yan, no? Tsaka black siya, very flattering black. Yeah. Yung print niya nakakatago ng suso mo. Gumagawa siya ng illusion na wala kang joga. Di ba? So, ganda. Pinag-isipan yan ng mga matatabang engineer yung mga. Lahat ng designer namin mataba. Kumuha kami freelancer na mataba. Mga ganong klase. Yun. Yeah. Pero yun, thank you, Red. Thank you rin, sa Ali. trust din sa Linya Linya for Of this course, collaboration. And baka may gusto ko rin i-promote sa listeners. Hindi, panood tayo ng August 20. Kung nasa Singapore kayo, yun yung show ko sa next weekend naman after that, August 30 and 31. And then sa September 13, kami naman ni Victor. May show kami sa Century City Mall. So yun. Check nyo rin yun. Yeah. Yun, supportahan natin Comedy Manila, no? Yung podcast din ni Red bago matulog. White book na. Yung mga ginagawa ni Red, no? Supportahan Yes, natin. please. Yung I1 series namin, details lalabas sa social media namin. Sure. Super exciting nun. Thank you sa Gino's Brick Oven Pizza. Sana i-follow nyo sila sa social media. Nandyan naman yung mga restaurants nila. Meron sila sa may Katipunan, sa Siang, at saka sa Makati. So, salamat Gino's. Yun, linya-linya.ph. Bisita rin kayo dyan para sa mga products namin. And abangan nyo yung mga events namin sa HQ. Tayo series. Ingat kayong lahat. Salamat, Red. Thank you, Ali. Bye. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.